Johnson. Game! Naku, ganyan ang problema talaga sa Pilipinas. Nako. Pag ikaw ay naano na dyan, Sumagot pala si Sandro sa'yo. oh, Naku. sumagot ba? Literal yung pagkaka-interpret niya sa message mo na yung about sa pagtakbo. Sabi niya, dapat daw basahin mo yung Constitution dahil 31 pa lang daw siya sa 2020. Yun. Tuloy ho natin. Hindi pa siya nasa tamang edad to run for senator above. Ah, wala pa ba siya? Mukha naman siyang matanda eh. Ang bira ho talaga to si Atty. Rowena Gonzon. Basahin ko konstitusyon. Oy, Congressman Sandro. Oh, yan. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon. Baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? Yung professor ka. Napapahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag mo akong challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Hindi ka makakapalag. Dumedi ka muna. Dumedi ka. Bago mo ako i-challenge ng mga constitutional law na yan, Mario. Ang bira talaga. Oy, Sandro, dumedi ka daw muna. Bago mo hamunin ng constitutional law debate, itong si Atty. Rowena Gonzon, dumedi ka muna. Ang tanong, kanino ho siya dedede? Anak ng Petran, dumedi ka muna. Pambira talaga itong si Atty. Hindi ba hindi mo kapal? Halika. Debate tayo, Sandro. Yung kapi-kapi lang ba? Para ma-educate lang yung mga tao. Sino yung ba hindi mo kabatch? Younger. Kaya mas mahirap yung bar exam mo. Bakit? Number 6 ako sa klase ko. Number ano ba siya? Oh, yabong nyo ah. Saka mas mahirap ng panahon mo, di ba? Nakihirap itong panahon namin. Walang Xerox. Walang internet. Walang cheating. Sino Kahit may classmate isa-isang Xerox machine dun eh. Wala naman kaming perang pang Xerox. classmate mo yan si Amy, di ba? Dalawang subject. Dalawang SEM. Si Amy, classmate ko. Nasa tabi ko yan eh. Kasi lagi ako sa anak ako ng judge, anak ng board member. Di ba? Siguro na-research na rin nila yan. Lagi ako doon sa may door. Nakaupo ako doon sa may door kasi gusto ko, pagkatapos ng klase, takbo na ako sa library. Ayoko na ng hangout pa ako dyan sa lobby o sa class nila. Si Amy, syempre, kailangan for security. Malapit din siya sa door. Kaya naging seatmate kami sa dalawang klase. Subject. Away na sila ng kapatid niya. Tagal na. Ito yun, dito yun. Ito, marshmallow. Yung mga utak nyo dyan na laman, marshmallow. Tingnan nyo nangyayari sa marshmallow. Huwag nyo nga ako mamanaman ng constitutional law. Sus ko po, baka Lalamuin ka ng buhay niya, Sandro. 8. Nilibro pa ako sa local government code. That's also constitution, part of the constitution. Part of political law. Talaga? Sinagot ako ni Sandro na I should read the constitution. Ito. May malay ko ba kung ilang taong ka? Mukha ka naman matanda. Alam mo yung mga power trip ng mga tao, nakakatanda yan eh. Tingnan nyo, Mama Bing, oh. Beauty, di ba? 68 years old lang. Oh, baka ako, di pa ako qualified eh, kasi... yung mga ano nyo, pag nanakaw nyo, nakakatanda rin yan. Ito, may nag-reply nga, mga, it means hindi lang ikaw, you should read her statement very well. Ito kasi yung sabi mo. Sabi mo, mark my words, Walang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Ano ang problema doon? Ang sagot niya, alam niya po ba kung anong edad ko? I'm 31, so in 2028, I'm not qualified to run for Senate, VP, and President. Bakit? Ang sinabi ko ba sa... As Senator, Akala ko ba nag-graduate ka saan ka nag-graduate? Sa Australia? London School. London. London School daw yun. Australia yun nag-graduate ah. Australia. Tapos sabi niya, I'm young, Baka sa London Bridge. My suggestion for her is to better read the Constitution first before she speaks. I'll read the Constitution first before I speak. Halika, Sandro, debate tayo. Halika na, sige na.
Bading ka! Kung ayaw mo. Halika na! Backless ka pala eh. Ano, kakana ka ba? Ang tanong dito kay Sandro, ang tanong, kakana ka ba? Ngayon, kung di ka kakana, kung takot ka dito kay Atty. Rowena Guanzon, wag ka na sumagot. Tahimik ka na lang. Constitution. Hindi ka, Brad, Senador, hindi ka mananalo. Alam ko, hindi ka pa makakatakbo. Pero kung sakali mo pag-isipan mo, huwag ka mag-alala, hindi ka mananalo. Okay? Marami kaming kakampanya na huwag kang iboto. Ngayon kung sumasagi sa iyong malikot na kaisipan, pagka siguro nakapulburon ka, nabalak mo rin sumunod sa yapak ng iyong ama na maging presidente ng Pilipinas, Julol, manahimik ka. Ako na nagsasabi sa'yo, maraming mambabalahura sa'yo, Sandra, walang yaka. Hindi ka magiging presidente, huli na yung ama mo na yan. Okay, ayaw na namin na susunod na flood control. Naku, issue. Hindi pa siya tumatakbo, ang dami ng issue. Pambira, oh. Chance mo na to! Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampaw. Hindi talaga magaling yang taga-UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami na mga nag-graduate sa Australia at sa London School ba yun? Oo. Nakita mo sinugod siya ni So Kiko. talaga. Halika na, Sandro. Nakita mo yung ginawa ni Kiko? Tapang mo naman akla pag wala ako dito. Hindi ka pala marunong magbasa eh. Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa Marcos. Anga-anga eh. Anga-anga si attorney. Wala ka sa tamang katinoan pagka hinamon mo ng debate yang si Atty. Rowena Guanzon. Bakit? Kita nyo naman ho mga kababayan, abogado, respetado, may prinsipyo. Yung tipong alam niya ang batas niya. Ikaw, alam mo ba batas mo? Baka alam mo lang yung pulburon mo. Diba? Yan ang problema sa mga mayayamang, mga batang mayayaman na politiko o magulang na pagka hindi sila pumasok sa politiko, wala nang gagawin sa buhay. Wala nang talaga. Sa sobrang dami ng pera nila, wala nang thrill. Wala nang purpose yung buhay nila. Yung tipong iniisip nila sa kanila, pagka siguro nakapulburon sila, anak ng tawa, ang aking purpose sa buhay ay maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Anak na, purpose mo maglingkod sa sambayan ng Pilipino? Nakikita niyo ho ba nangyayari ngayon sa ating bansa? Nakita niyo ho ba kung paano niyo minani-ubra nung nagpupunta na sa inyong tito ang usapin ng flood control? Pinalitan itong si Chis Escudero at ilinagay itong si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Yan ba? Ibig sabihin, meron mo talaga silang tinatago. Yun lang yun. Basta ka nga ng mabuti, akla. Ano yung ginawa ni Kiko? Oo, alam ko yan. Nakita ko yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi niyo kaya. Kaya nyo na yan. Yun na siya, hindi nyo siya kaya. Oh. Ano ang Sandro? Sige. Pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oh, sige, debate kayo. Oo, kay Kiko na lang. Hindi na lang sa akin. Sige. Naku. Hindi na lang sa akin. Kay Kiko. Ibig sabihin no, itong si Atty. Rowena Guanzon, nakikita niya yung bata na talagang may laman. Siya sa bagay, noong una talaga, medyo diskumpiyado tayo niya sa bata na yan nung nakita natin. Noong panahon ng kampanya, hinablo-tablo niya yung kasi yung tatay niya, si Congressman PD, pinklawan yun. Kaasosasyon yun nitong si Atty. Rowena Guanzon noong mga panahon na yon. Kinuha nitong si Kiko yung mic, sabi niya BBM. Dasmariñas, BBM Sara daw sila. Uniteam daw sila. Oh. Ngayon, siyempre, doon sa mga gano'n, siyempre, daming tao. Sabi ko, ganyan tong bata na to. Ngayon, napaisip po tayo, okay na pala na maging gano'n yung mga politiko natin, basta ano lang sila, yung hindi sila magnanakaw. Kaya kung sakaling magkaroon na rigodon dyan sa House of Representatives, iyarin lamang na ganito na nangyayari sa Pilipinas. Gawin natin speaker yan si Kiko Barsaga. Yan si Bonjing D, walang kwenta yan. Anak ng Petrang Garapata. Wala akong kwenta yan. Ako na nagsasabi sa inyo, basura yung speaker natin na yan. Wala na. Ano bang ini-aim nila? Bakit pinalitan niyo si Tamba? Para mawala yung init diyan sa House of Representatives. Ika nga, okay, maglilo ka muna Tamba. Ibigay mo muna kay Bonjing D, di ba? Yung yung tauhan mo, yung julalay mo. Pagka medyo okay na sitwasyon, balik ka sa usapan. Oo.
Kiko ka na lang makipagdebate, pero ako ang coach. Ako ang coach. O, di ba? Kita nyo. Ang ama nyo. ang tatapang nyo pag hindi nyo ako kaharap, lika, suntukan tayo. Doon sa plug pole ng, yung sa oblation, lika. 47,000. Yan si Kiko, sabi nyo, sira ulo, masira ulo ng mamabing nyo. Kaya ako, wag nyo ako hamun-hamunin ha. At ako'y Sa Constitution. suicidal na ako. Ang buhay itong gobyerno ito. Makakapatay ka talaga ng tao eh. Kaya ako, wag nyo ako hamun-hamunin. Ramdam ho eh. Kung kayo ho'y naiintindihan yung mga kaganapan sa Pilipinas, yung sinasabi na ni Atty. Rowen Agonzo, kung kayo talaga makabayan ha, meron prinsipyo at paninindigan, hindi lang kayo pera-pera dito sa issue na to. Kagaya nitong mga congressman at mga senador, talagang makakagurgur ka eh. Pag nagkataon, nakakagalit ho talaga. Nakakagalit ho talaga nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, yung iba ginagawa nilang katatawanan na nasa inyo ho yan. Pero sinasabi ho natin dito, seryoso ho ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kailangan ho natin pagtuunan ng pansin itong issue ng flood control na to. Kailangan nung managot yung mga talagang may sala dito sa issue na to. Hindi yung tipong pagkamalapit na kay Martin Romualdez, napapalitan yung mga nag-iimbestiga, di ba? Ito, suspetsa ko pa kung bakit nag-resign yan si Magalong ha. Sa tingin mo natin mga kababayan, nagmi-meeting siguro sila. Special advisor itong si Magalong. Sabi siguro nito si Magalong, wala tayong sagasa tayo dito sa isa na to ha. Kahit mapunta sa presidente, natin to, sasagasaan natin to. Ang sabi siguro ng mga kasama niya, yaang si, pangalan, DPW, yung Singson, yung pisa ni Chavit, o yung iba pang kasama niya, hindi pwede. Pagpupunta na kay Marcos, stop tayo doon. Kay Martin Romualdez nga, stop tayo doon eh. Saldi ko lang tayo. Ang sabi siguro Magalong, hindi pwede yan. May prinsipyo ko, malalaman at malalaman yan ng mga katoto ko, di ba? Constitution pa ba? Duwag kayo. Wag. Ano? Tigring bangag. Okay pa ba tayo dyan? Kalma lang, Mama Bem. Kalma. Yung high blood mo, ang puso mo, Mama Bem. Ang puso mo. Gusto ko lang bumili ng parot eh. Tuturuan ko lang ng mga keywords, mga buhaya. Yan. Buhaya. Pag may pumasok, may buhaya. Tapos tuturuan ko nung, narinig ko doon chant sa EDSA, loko mga bata yun. Dati chant namin yung kay Marcos eh. Martin, magnanakaw, sabi ng mga bata. Dati kinakanta namin yun eh. It's Mindiola, lagi ako doon. Alam mo ba yon, Sandro? Mag-rally kami kontra kay Ferdinand Marcos na lolo mo. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw ang Marcos. Ayos, di ba? Sige. Sige. Ba't hindi kasama sa investigation ng Ilocos Norte? Oo nga. Ba't ba? Diba sinabi ni Manong Chavit na yung, alam niyo yung balita ko, ewan ko lang kung totoo ha, na may naglanding daw doon ng special flight. Dala daw daming maleta. Pera kaya yun? Buksan natin ang book of accounts, guys. Kung walang tinatago itong si Sandro Marcos. Buksan din natin magkano infrastructure niya. Hindi nga kailangang buksan eh. Doon mismo sa house. Pwede naman tayong pumunta ng DPWH. Hindi ba? Sa website. Sige nga, paki-research nyo nga. Mga bata, i-research nyo. Magkano ang infrastructure fund ng Ilocos Norte. First district. First district na si Sandro. Ano? Sandra? Sandro Ito lang. talaga? Sandro lang. Sandro lang ang congressman. At saka, magkano ang allowance ng mga deputy speaker dyan? At ng speaker. Sige na nga, buksan na nga natin. Kasi ayaw nyo talagang magsiamin. Ang gusto ng tao, umamin na kayo. Umamin na kayo lahat.
Magbagong Hindi lang 'yon, Atty. Rowena Guanzon. Ang gusto ng tao makulong ang mga magnanakaw. Magurgur ang mga magnanakaw. 'Yun hong hinahanap sa totoo niyan mga kababayan, hindi nahukulong ang hinahanap ng mga kababayan natin. Literal na ulong gumugulong ang gustong makita ng mga kababayan natin. Sa grabing paghihirap na nangyari sa Pilipinas sa mga nakalipas na 3 taon. Dahil dito sa administrasyon na to. Siya, panahon ni Tatay Digong, pero hindi ganito kalala. Sinasabi ko na, okay, meron din korupsyon. Okay, ilabas yung mga korupsyon panahon ni Tatay Digong. Wala akong pakialam. Pero sigurado ko dito at ang totoo dito, hindi ganito kalala kagaya ng nararanasan natin ngayong mga panahon na to. Sabihin nyo ng pinagtatanggol ko ang administrasyon ni Tatay Digong o kung ano pa man, wala akong pakialam. Ang totoo at hindi nila pwedeng pasinungalingan na malala ang korupsyon at pagbaha ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Tapos ang buhay kayo, paano? Walang nga Huwag na kayong tumakbo uli. Yun ang gusto ng tao. Huwag na kayong tumakbo uli dahil nakakahiya na kayo. Snap election. Oh, snap election. Yun na nga. Sino nga yun nagsabi na snap election din eh? May nagsabi eh. Dati rin siya sa EDSA eh. Kami ha, EDSA 1, EDSA 2. Andun na kami. Kaya kayong mga yabang, kayong mga ulo aktivista kayo dyan dun sa EDSA. Nakakala mo kayo may-ari ng EDSA. Pinataboy nyo yung ibang mga tao. Buti na lang, hindi ko suot yung pitsikorno ko. Nahagi po yung tenga nyo. Si, di ba? Tapos ginagawa ng DOJ. Kuripatong ko talaga yung mga tenga nyo. Inaano ng DOJ. Respeto kayo ng matatanda dahil ng EDSA 1 pa lang, nandun na kami ha. Nagkago kayo ng modo kayo, mga tao kayo. Si ma'am? Si Gretchen Barreto ang pinakaano nila. Ng ano? Wala pang divert ba? Si Gretchen Barreto, pinapang-divert nila? Yung sa missing sa Bungeros? Naku. Ayan, totally different topic na ho yan. Huwag mo tayong lumayo. Focus mo muna tayo dito sa... Mamaya na yan, Mama Beng ha. Mamaya na natin yan, banatan, Mama Beng. Yang na yan, yung missing sa... Ito naman, diversionary tactics yan eh. Lahat to ng pwedeng diversionary tactics para hindi mapunta kay Romualdez at kay Marcos Jr. tong issue na to. Basta, ang mangyayari dito, dapat matapos kay Zaldico, tapos ang usapan. Dito tayo sa, sa hearing. Anong araw to? Noong 2025. 2 days ago, game. Ng National Expenditure Program, may kinakarga na po ng mga ikang insertions sa NEP pa lang. Your Honor, nagpapasa na po ako before the NEP came Si Loben. kay Kong Saldi and kay Yusek Bernardo. So, doon pa lang sa NEP, meron na po mga insertions. Yes, Honor. Over and above ang tawag po. Mr. Chair, bisita natin ngayon si Congressman Toby Chanco na galing din sa Congress at may mga sinasabi siya. Di ba? Yung pagmamalinis ng mga congressman, sinasabi nila na Mga insertions na mahihimay, paano yung sinasabi ng mga congressman na kesyo, ano yan, sa NEP yan, hindi. Sa NEP yan kasi, sa NEP pa lang, ilinagay na yung insertion para hindi masisi yung mga congressman. Kayo naman, oo. natalisod? Or can you tell us the process? Ayun. Hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang. At nahandun po si Presidente, si Sec Mina, at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, noong January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days,
yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, Yung March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po Wala nung pa. March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So, Chair, sinong, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan, Oo. utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo, mga dam po yun na malalaki, tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito, yung pondo para sa flagship? hindi, nandun po yun sa Nandun proposal na, ng proposal. nasa NEP po yun. Oo. So tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So So, inalisan nila ng pondo yung flagship Yes po. programs. pinilisan lang pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So galit na galit si Presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa listahan na yon. So since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file, tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano ba pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung Toby, hindi Yes. ko lang maintindihan, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano 'yon? Para ano 'yon? Kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, paano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman?
Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ayun, naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit Okay. niya. So, alimbawa si Congressman A sa District 1 nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ibig sabihin, hindi, ano lang to, hypothetical. Ano? Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file. Yung kay Congressman Saldico. Saldico lang yan eh. Saldico ho yan mga kababayan, Saldico. Ano lang yan eh, frontman lang yan ni Martin Romualdez. Kahit itong si Congressman Toby Chanco, alam niya, frontman lang yan. Bagman lang yan, higa nga, di ba? Pero ang mastermind dyan, kilala ho na sambay ng Pilipino. Anak ng tokwa, gagawa ka na sandamukal na kabalbalan sa budget, hindi alam ng Speaker of the House? Ang bihira, oo. Yan po. Pero sa bagay, alam naman yan ni Congressman Toby Chanco, kumbaga inuunti-unti niya. Dahan-dahan tayo, papunta tayo dyan, huwag kayo mag-alala. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 13.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa. Ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap muna, nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Makakapigil. Hindi, Tito Sen, SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA Opo. na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi. Dahil may may-ari nun. Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yun na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan, nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh, siyempre tinanong ko sa kanila, para lang sigurado ko na hindi nila request. Kasi baka request nila. Tinanong ko, sinabi ko, request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so nung prinisentan ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi Mr. paano daw nangyari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa Yes. dulo no, 50 million, Zaldico, construction of building Nika Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. 4th District yan, distrito ko yan sa Quezon City. District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible, pero hindi ko na natanong yan, Sen Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Di ba yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki hindi pinaalam,
I just concluded na posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako Bicol, tsaka 2 billion sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pina-release totally. Pina-hold na po yan totally at hindi na pina-release. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganun yung lumabas. Sen. Okay. So, itong ganito kalaki, balik ho ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilang taon na kayo sa Congress? Nakailang balik na ho kayo? Normal po ba ito? 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po, yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa Occidental Mindoro tsaka Oriental Mindoro, ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Kasi yung dalawang linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something, nagsimula ang NEP nila 1.5 yung isa 2.5, meron yata. 1.5 yung isa, 2.5 yung isda, tapos nung... Grabe. Okay, yung Occidental Mindoro DO, nagsimula 2,530 million ang NEP. Paglalabas sa GAA, 20,999 million. Okay? Tapos yung isa, Oriental Mindoro DEO, 1,583. Ang GAA niya, 20,795,429. Kahit yung 10 billion, halos wala niyan eh. So kung makakakita kayo ng 20, ito pinakita rin ko pala kay Presidente to, sabi ko nakakagulat. So talagang, nakakagulat itong area na to, paano lumobo ng ganito. Chair, isang tanong lang po. Yes. Interjection, sir. Kahapon, ay nung isang hearing kong Toby, nakita namin kung paano lumolobo kasi yung una, yung ceiling ng SANEP, 4 na beses dadagdagan eh. Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun eh. Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kati. Pagkatapos, andun yung UA, ito yung unprogrammed appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-4, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP and the GAA, ito yung FLR. Another 400-something billion. Nung itotal ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess pot ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin eh. Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair, Senator De La Rosa, with the very quick permission of lang kay Senator Turco. Congressman Chanco. Sir, itong list na pinakita mo, ito'y program Yes po. appropriations. Program po yan. Hindi ito galing saan program? Hindi program po yan talaga. galing sa Nakalagay UA. sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So mismong galing po sa GAA yan. Pero hindi po na-release dahil nga nung nakitang ganyan, pina-hold ka agad yan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I have one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, Yan, kay Sir Orly, nabanggit kay Sir ho ninyo Orly tayo. kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta. Opo. Pupunta kay Speaker. Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa, Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. kayo yung escort Opo, nitong opo, okay. opo. Pangatlo po, Ang pangatlo nasa 15.
Okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yon? Yung backup Yung niya? isa ano ba ito? Yung light high is na kulay white na bulletproof. Oo. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Hindi, yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbitahon natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya. So, December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita, Okay. which is nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuan na malita. na Malita. malalaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, God, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, hindi na-transfer po ninyo O sa bahay. transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2, 3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga sumunod 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po. Kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi Sige po. sana hindi kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Sinong mananabong na dati namin kasama rito? 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Hindi ho natin alam yan eh. Hindi tayo nakakapagbitbit ng ganyan karami. 50 million? Pambihira, oo. Ang tipong isipin mo, baka magurgur na ako, hindi ko pakitain yan eh, di ba? Pambihira Orly, talaga. okay. Alright. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you.